Palakpak sa buhay na Diyos. You know what? For the month of, thank you. For the month of September, we're focusing about I Value series. When we talk about I Value, there is something that you need to value. And last week, we talked about a time to value. Daghan kitag dapat i-value sa ato ang kaugalingon. Always remember, ang tanan nimo nga gi-value, di gyud na nimo basta-basta nga ibaylo. Amen ba? Ang imuhang pamilya, kung gi-value na nimo, di nimo na basta-basta nga ibaylo sa uban. Kaya nga naman, because you value that. Ibig sabihin, kung gi-value na nimo, dili nimo basta-basta ibaylo. And right now, dili lang let's focus on time. But the most important thing nga imuha dapat na i-value is your soul. Among all, wala man kay time niining kalibutan na, but you must value your soul. Maunay pinaka-importante, ingon pa diri sa Matthew chapter 16 verse 26. Will people, okay, so sa amplified version, for what will it profit for a man if he gains the whole world? Unsa man ang whole world? When we talk about the whole world, it talks about wealth, fame, success. The Word of God says, for what will it profit for a man? Unsa daw ginansya nimo kung maimuha tuod ang kalibutan, pero ang imong kalag padulong sa kalaglagan? Asa padulong? What will happen? Unsa may ginahisgot ri kining world? Unsa may naa niining kalibutan na? When we talk about the world, it talks about the worldly materials. It talks about the worldly pleasures. It talks about the worldly mindset. Unsa may nas kalibutan? It might be you will gain the whole world. It might be you will gain nga mga sakyanan, mga mahalon na mga sakyanan. You will gain a mansion, na akay mansion, na akay sakyanan, daghan kag kwarta, na akay daghang mga beauty products, na akay daghang glota nga wala ang uban kay di ka afford. Na siguro kay daghan na mga tanan na mga expensive clothing nga ang uban ganahan lag ukay-ukay kay makatipid. It might be you have all those expensive toys in your house, but always remember that in the world, kung dili kalibutan na nag-enjoy ka ni ana mga abundansya, pero kung ang imong kalagman lang mawala, the Bible says, unsa may imong ginansya, kung naa ka anang tanang mga butang, pero ang imong kalag malaglag. What will happen? I am not saying I am against money. Where in fact, I need money. Tanawa ng katapa ni mo, nang inahanglan po ng kwarta. Bisag di na maklaro ba? Bisag naka-face mask na, mailan ka po na nang inahanglan ng kwarta. Ibig sabihin, we need all of those material things. But the Word of God speaks, kung maimuha lagi tanan pero ang imong kalag mawala man po unsay kapuslanan ni ang nang tanan. I am not saying I am not against car. Kay nangandoy magani ko brand new car nga kana ko pagpaandar nimo di na ka magtulak-tulak. Kana ko pagpaandar nimo isa lang ka click ba. Di kay mo. Pati ba naman ang sakyanan gi-COVID? Sometimes, di ba usay ba? Nangandoy ta. Kinsa nangandoy magkarog mansyon? Balay sa unaha. Di ba? All of those things, we need it. But I am saying today, the most important is not the material things in this world, but the most important is your soul. The most important. Ina ng katapad ni mo, mas importante gyud ka. Ay kuhita ka bisig sagpaon ka. Bawal ba karon kinuhitay, di ba? Ibig sabihin, that is the most important one. Material things will mawala ra na. Life is more than the material goods.
is far more important is our relationship with Jesus. Wala na ilain pa. Mas kwapo mo itong naakay sakyanan. Pero safety po din mong kalag. Unsaon na lang, naakatanan ni kalibutan na, pero ang imong kalag padung sa kalaglagan. Kalaglagan. What will happen? You know what? Unsa may ma-accumulate nato ni kalibutan na? There is no value pag-abot dito sa gingharian sa langit. Pag-abot sa gingharian sa langit, dili ka pangutan-on. Unsay nahuman nimo? Doktor ka? Dili ka. Kaya nangwarta ka itong COVID. Nurse ka? Dili ka kay imong gina-injeksyonan. Wala man. Teacher ka? O dili ka kay imong ginatudluan og dautan. Wala man. Pag-abot sa langit, dili pangutan-on ug unsay nahuman nimo. Dili pangutan-on ug ang imuhang balay motulo ba or dili. Pero ang pangutan-on sa Ginoo, do you have relationship with Jesus? Ang pangutan-on sa Ginoo, kumusta man ang imong kinabuhi sa kalibutan? It's not about your clothing. That is why diri sa atua, mas gwapo man wato kang simbahan, gwapo kang sanina. Pero kung di naman ka magsimba, tungod kay wa kay gwapong sanina, always remember, ang kaluwasan wala nagadepende sa imong sanina, nagadepende sa gisudlan sa imong kasanina, ang imong kasing-kasing. Mao na to kanunay. Always remember, maaring nasa iyo na ang lahat, pero ang kaluluwa mo naman ay kawawa. You know what? You need to value our soul. If you observe in this world right now, advertisement spend millions. Advertisement spend millions to entice you, to deceive you. Nga moingon sila nga dapat mopalit ka sa among produkto. Kaya kung mopalit ka sa among produkto, ang imong kinabuhi hayahay, ang imong kinabuhi permente malipayon, and you will live a comfortable life. Kapansin mo ng mga foam sa advertise nga pag matulog ganin sila. Pero ikaw pag matulog ka, pag mata tikig, ano naman? Na ba? Ibig sabihin, they spend millions. They paid people just to entice you to buy on their products more and more. Para mapakita lang na kung mupalit ka, ani mahimo kang malipayon. Pero ang tinuod na kalipay, dili sa mga butang nga ilang ginapakita, ang tinuod na kalipay, imo makaplagan, diha kang Ginoong Hesukristo. There's nothing more. That's why the Bible says in Matthew 16:26, unsa may ginansya nimo. Kung maimuha ang tibuok kalibutan, na akay daghang sakyanan, di man po ka kabalo mo drive, bro. Daghang kay mga sakyanan. Pero ikaw masakiton man pud ka. Pero ikaw wa man po ka nagasimba. Na akay daghang sakyanan, na akay daghan ng mga mansion, pero wa man po kay pamilya. You know what? Bisag unsa kasimple ang imong kinabuhi, basta naa ang Ginoo sa imong kasing-kasing, magmalipayon ka kanunay. Wala na nagaingon nga kung gwapo lang ang sanina, kung gwapo kang sakyanan, magmalipayon ka. Siyempre, gwapo kang sakyanan. Gwapo gitong imong balay, aircon. Kay makaputi. Di ba? Gwapo gitong paggawas mo sa imong balay, aircon yung balay, pag sukay mo sa sakyanan, aircon, pag abot mo simbahan, aircon, di parihaan eh, magsige pa ka pamaypay. Di ba? Wala, gwapo magyud to. Pero, that is not the most important one. The most important one is your soul. Nga dapat na kay relasyon diha sa Ginoo. Ina nakatapad nimo, kanang gisuot nimo di na importante. Pero ay pagpahubuan tungkol kay dili importante pahubuon nimo. Please lang ayaw, ha? Sige mo ka, di man na importante, okay? Ayaw pod, ha? Daghan hinuog maimperno, mamalihog ko. Pero how do we respond in this pressure sa mga pagpamalit ug mga butang? Kapansin mo sa cellphone? Kinsa na yung mga cellphone diri? Ipagawas na, ipagawas. Kabalo ba mo ka ng mga cellphone niyo? Karaan na na?
Sa una, pagpalitin nyo, mahal pa kayo na. Inampingan pa na ninyo. Karon biyaan na lang ninyo. Nga naman, moabot ang panahon, mawala ang value sa tanang butang ni kalibutan na. Ang akong lutigab sa una, tirapuhan pa na. Perminti. Nasamad man ko, nahadro kong magkatitanos. Wala sa pasapo. Moabot ang panahon, mawala ang value. Pero ang pinaka-valuable, ang imong kalag nga dapat ipaduol diha sa Ginoo. Pero the question is, how to value your soul? In Luke chapter 12 verse 16 to 21, giingon diha. Actually kini nga parable. Nagkatawa ko ani, it is the parable of the rich fool. Okay? Sa Bisaya pa, istorya daw ni o parable din siya sa dato nga buang. Nya una-una po ko anak ko nga kung naay dato nga buang, naapo siguro pastor nga buang. Naapoy ina nakatapad nimo, at least okay ka. Ina nakatapad nimo. Pag dili na mo tubag gani, delikado ka. Okay? So, na ba? Luke chapter 12 verse 16 to 21 giingon dire. Then he told them a story. Kasi in verse 15, warning nga nadaan sila sa Ginoo ba nga ayaw pagpalabi og butang ni kining, ayaw pagpalabi og greediness ni ining mga butang ni ining kalibutan na. In verse 15, basahon ako verse 15 ha. Watch out and guard yourself from every kind of greed, because of person's true life is not made up of the things he owns, no matter how rich he may be. Bisag unsa pa kakadato ang imong mga material na butang, dili gid ay naingon anak ka importante. That's why ayaw kay palabig dinalo. Ay daw kay palabi o kanang greediness ba? Ayaw daw kay palabi. Sa mao ni the parable of the rich fool mo na sa NIV, but I'm reading right now sa NLT. Then he told them a story. A rich man had a fertile farm that produced fine crops. He said to himself, "What should I do? I don't have room for all my crops." Then he said, "I know. I'll tear down my barns and build bigger ones, and I have room enough to store all my wheat and other goods. And I'll sit and say to myself, my friend, you have enough stored away for years to come. Now, take it easy. Eat and drink and be merry." But God said to him, "You fool, you will die this very night. Then who will get everything you work for?" Yes, a person is a fool to store up earthly wealth but not have rich relationship with God. If we will observe, it talks about valuing your soul. How to value your soul? Number one, you must have the right ambition. You must have the right ambition. Sa imong kinabuhi, dapat na kay tamang ambisyon ba? Unsa man ay tamang ambisyon? Ang ambisyon gani nimo, dapat apil ang Ginoo. You must have the right ambition. Look at this man in Luke chapter 12, verse 17 to 18. Ingon pa siya 3. Then he told them a story. A rich man had a fertile. Ibig sabihin, siguro ang iyang negosyo nilambo pag maayo, nagkadaghan pa. Tungod kay nagkadaghan pa, ang iyang ambisyon ba unsa man ana siya? Asa naman ako ni ibutang ni ako ang mga crops, kini ako mga palay, asa naman ako ni ibutang? Daghan naman kaayo ang uban na problema. Asa naman ako ni panggasto ni kwarta nako? Siguro ikaw ba na nakatapan mo, ikaw ba na problema asa gastuhon ang kwarta? Ina nakatapan mo, ikaw ba na? Kung ikaw na, tagay ko. Diba? Ibig sabihin ba, you must have the right ambition. This man was focused on pursuing the comfort of this life. Ano siya ba nga, sige, magbutang na lang ko, mas magpadako na lang ko, mas magtigom ko bahandi ni ining kalibutan na.
Mo mayaingon. And if you observe, focus sa gingharian sa Dios. Siguro muranig ikaw ug ako na ay mga panahon nakafocus na lang ta sa trabaho because you wanted to get promoted. Nakafocus na lang ka sa imong pag-eskwela. Pati devotional wala na. Kaya nga naman, gusto nimo maansiran ang tanan. Pero pag humansiro man gihapon. Diba? Na mga naman, you are too focused sa imong negosyo. Pati sa Ginoo, di na nimo tagaag panahon. We are too focused because your ambition is to get rich. Kung dato na ka siguro ang imong ambisyon, you want to be more rich. Gusto pa ka mas mudato. That is why ang imong negosyo, nang negosyo ka din, ang negosyo ka dito, there's nothing wrong with it. Pero always remember, sa imong ambisyon, ayaw kalimti ang Ginoo. Tanawa unsa nahimo ani? Giingnan siya sa Ginoo. You fool. Dato pero wala pa. Nga naman. You can lose your soul by always searching in riches. Sa sige nimo pangita kwarta, posible nga ang imong kalag mawala. Sa sige nimo pangita og kalipay, ang imong kalag mawala. Pero igsuon, gusto na ko mapabalo sa tanan, ang tinuod nga kalipay sa Ginoo lamang makapalagan. Kasi sometimes daghan kita ginabuhat for us to be happy. Maligog dagat, yes, it's good. Mag-inom, katanaw nila, diha daw ang kalipay. Pero ang tinuod na kalipay, naa sa presensya sa Ginoo. Kung makaligo, makagdagat, malipay ka. Kung makalaag-laag man ka, kung daghan makakwarta, malipay ka. Pero always remember, kanang tanan, mawala ra. Kanang tanan, mawala ra. What we will do? Always remember, don't always focus on the material things on this world. Focus sa iyong kalag nga mas mapaduol sa Ginoo. Tagaay panahon ang Ginoo. I am not saying mali ang mag-enjoy. That's why topic nato last Sunday. You can enjoy. You can enjoy while serving the Lord. Don't forget about it. Now, it might be you're planning for retirement. Siguro karon naga-prepare ka sa imong kinabuhi ba? You are always preparing for the life before death. Kinabuhi nimo imong ginaandam daan tanan para sa kinabuhi nimo bago ang kamatayon. It's wise, pero it's not also wise kung sige ra kag andam sa imong kinabuhi bago ang kamatayon, pero after sa kamatayon wa ka nakapangandam. There is life after death. Kung ang imong focus para karon lang, pag-abot ni anang panahon nga mawala na kaning kalibutan na, ang tanan nimo nga gipag-ipunan mawala ra pud na. Tanawa kung makita nimo ni siya. If you are always accumulating material things in this world without helping other people, you know what? Siguro maabot ang panahon, pag abot sa eternity, you will go there empty-handed. Wa kay bit-bit. Wa kay bit-bit. Karon usok ay karon. If you are invited to a wedding, bago ka makaadto dito, tan-awon sa kung naa ba imong pangalan. Kung wala imong pangalan, di ka kasulod. Or else you brought the invitation nga nag-approve nga invited ka. Kasi wala imong pangalan, you are not. But always remember, kumusta man ang imong pagpangalaga sa Ginoo? Kumusta man ang imong paghuna-huna, ang imong mga damgo? Apil ba ang Ginoo? Ayaw kalimti ang Ginoo igsuon. In your ambition,
You must have the right ambition. Nga wala lang nakafocus ni ining kalibutan na, kung dili dapat na priority ang Ginoo sa imong kinabuhi. The next one, dili lang siya ingon nga dapat na nga makagraduate lang ka, dapat maka-mansion ka. Dili lang dapat na makauyab ka, dili lang dapat na maminyo ka. Dapat ang imong priority ang Ginoo. Hinumdumi, Matthew 6:33. Kung giuna nimo ang Ginoo, ang tanang butang. Unsa gikinahanglan nimo? Sakyanan? Nanginahan lang kag balay? Nanginahan ka unsa gikinahanglan nimo? The Bible says, ang tanang butang iga dugang ra. Ibig sabihin, kung iga dugang ra, gipanalanginan na kang daan. Kung gipanalanginan na gani katili lang na para si muha. It must have a value for your soul. Nga mapadruol pa ka diha sa Ginoo. Amen ba? Ina nakatapad nimo. Apil ba ang Ginoo sa imong ambisyon? The second, to have or to value your soul is this. You must have a right attitude. Ang mga pamatasan, daghan mag-uban. Nakagraduate pero way batasan. Gwapong trabaho pero way pamatasan. You must have a right attitude. Even when going to church, dapat you have a right attitude. Ano man, naaw di pastor, niya ato naging simbahan, dili pa right attitude, naaoy. Tanaw daw katapad nimo, basig wala na nag-take note, kay nag-Facebook lang gihapon na. Right attitude ba? Pag naa ka sa simbahan, kay maminaw ka sa pulong sa Ginoo. Amen ba? Amen. Actually, diri dapat man sa tuwa diri nagagunit ka cellphone. Kay diha man ato gina-take note ang tanan. Pero kung nag-TikTok ra ka diha ang uban, worse pagi kayo. Samtang nagwali si pastor. In Jesus name. Pasalamat ko wala na diri sa Dream Church. Amen ba? Wala po na diha sa online. Kasi you must have a right attitude. Right attitude towards God. Right attitude towards other people. Dapat maunay naa sa ato aba. You must have the right attitude. Tanawa ha. Luke chapter 12 verse 19. Unsay gingon diri? And I'll sit back and say to myself, my friend, you have enough stored away for years to come. Now take it easy. Eat, drink, and be merry. Para moabot tong panahon na mulingkod na lang ko og maingon. Daghan na kag ipon. Pwede na ka mag-enjoy. Ano ba? Right attitude. You know what? This man's heart filled with pride and self-reliance. He was focused on himself. Focus kasi sa kagalingon ba? Kana nga panahon, makaipon ang gikon na anak ko sa mansion, daghan ako katabang, tanang barangay namo gihimo ra kong katabang. Ina nakatapad ni hambugiro. Diba? Na mga inahana ba? Nabi mong istorya uban nga makabuhig patay. Ina nakatapad mo, may ganit dili na ikaw. Na mga inahana ba? Grabe kayo. Pag-abot niya ng panahon na pag-edad na ko 60, nag-retire na ko, daghan na kayo ko kwarta. Kaya wa naman ko'y loan. Wa naman ko'y utang. Karon 59, ug ma-birthday nimo karon namatay man ka. Unsa? Quits ang tanan? Pagka sa isinta na ko, excited na kayo ka. Tungkol sa ka-excited mo, pag-ambak ni mo, napakupak. Ang nakapahimulos, ang nagsunod, yay! Always remember, don't focus on material things. You must have the right attitude. Ayaw palabi, huna-huna sa imong kaugalingon. Dapat naghuna-huna ka.
Kung naghuna-huna man ka sa imong ugma, huna-huna sa pangayuwa sa Ginoo nga maugmaan pa ka. Ayaw sa kung nauna si mong ugma, wag ka kabalog, maugmaan pa ba ka? Simple. You must have the right attitude even karon. Pandemic pastor, di ko mo simba. Di wala ka ni simba lagi, ato mapugag mall. Natiksan ka, pagkaman ni simba ka, nadamay pa. Pagka na lang. Wa pa ko nasukuha. Diba? Namang yung ba na di sa kumusimba. Pagkaman. Laagan kayo. Dito pagis na QR. Di natiksan, nandamay. You know what? You can lose your soul if dako kay kag pride sa imong kaugalingon. Okay man mo gamit og pride. Basta katong sabon na pride. Igsuon, you can lose also your soul if you are self-reliance. Kung nagsalig lang ka sa imong kaugalingon, you can do nothing apart from the Lord. Ang imong kinabuhi gasa lang na sa Ginoo. Kunya usahay kalimtan nimong Ginoo. Always remember, you can lose your soul apart from the Lord. That is why kung makita nimo dinhi, kapansin mo. Ang taong maalamon kabalo kahibalo kanus amo hilom. Ha? Ang taong maalamon kahibalo kanus amo hilom, ang taong maalamon kahibalo magpaubos sa kaugalingon. Ina nakatapa di mo maalamon ba ka? Ay lang gyud kuhita. Kaya pasigluwaan ka, mas worse pa na. Diba? If you observe, ang taong may alam, hindi yan basta-basta nagsasalita ng patapos. Dili na basta-basta ba? Ilabi na asiya'y alam nga ang iyahang ugma na ara diha sa kamot sa Ginoo. Pero ang katubayang, kapansin ka aning mga way alam, mo payaw-yawan. Kapansin ka aning pag-abot sa meeting siya wala. Pag next ugon sa meetingan, mo pa na gusto mo reklamo. Wa man na kahibalo. That is why sa imong kinabuhi karon dapat makabalo ka sa kamatuoran nga mas importante ang imong kalag kaysa mga butang ni ining kalibutan na. Mao ni kamatuoran. Your soul is very much important. Since we talk about high value series, ang imong kalag mas importante pa kaysa tanan. Kung mas importante man na, what will you do? You must have the right attitude. There are people, wala mo ko yan, sa dihang wala pa kay dulaan. I remember before, say kung dula, sa dihang nga pa kay dulaan, nangandoy kag magkadulaan, nang hiram kag dulaan, pero ang ipahiram sa imuha katong mga daot ra. Pinaana pag ka. Kung magkadulaan lang ko, di ko mapareha ana niya nga dalo. Di pahiram. But time comes, nagkaroon kag mga dulaan. Suddenly, di naman mudagan. Samtang na kay mga dulaan, nagsige na kag dula-dula, naapoy nang hiram isa, tuloy mong dulaan ha, ay duha ra imong dulaan, yan na ay isa diri nga way ginagamit nimo kay daot. Sige kag dula-dula, syempre di man mo madulag duha, di ba? Sige kag dula-dula, na ay manghiram, way ngayon, dira ano man ha? Kasagaran ginahatag nimo daot. Kasagaran ginahatag nimo katong mga sobra ba kanagong ikaw gani di na nimo mapuslan. Maya sila, pahiram lang man hiram lang man, di man ako nakuha, dili kini lang mo Napoy sa illustration na, actually, dugay na ning illustration, it might be, you heard it already, nga naay isa ka pastor, nga ang iyang mga membro, mga pobre yung kaayo. Ang pastor, sige gampo pa, Lord, panalangini. Nya naay isa ka pamilya na ingon nga, Pastor, magpaampo ko, Pastor. Ano man, wala gimi bugas, Pastor ba? Unya na ami dito, isa lang kabuok manok, Pastor. Pampuan ng Pastor nga managhan unta. Kung Pastor silang bali ampo dito, Lord, panaghanan ng mga manok niya. Karon nanaghan man na.
Nagpalita po sila sa kabaktin, pastor. Naala po yung baktin, pastor. Magsugod na yung negosyo yung baktin, pastor. At ito na pong pastor dito silang balay. Lord, padaghana ang mga baktin nga mahimong mga... mahimong ang mga inahan. Unya mas managhan pa. Nakaraghan. Naala po yung mga kabayo. Lord, pastor, gipanalanginan, gimin sa Ginoo. Grabe ka, power ka mo. Po, pastor ba? Pastor, ito na pong balay, pastor, ampuy, ampo na pong pastor. Lord, ang ihatanan, ang baka, ang kanding, ang kabaw, ang kabayo, Lord, panagana. Karon na naghan man. Tingala naman ang pastor, wala naman ni Simba. Pag atos pastor sa ilang balay, ano pastor, uy, sister, wala kang simba. Oh, lagi pastor, uy, nabisig ko pastor ba kay ang kabayo manggod ng anak. Unya pag ako panganak sa kabayo pastor, ang baboy po ng anak og 30 ka buok. Oh, yawa no? Milagro ba? Naala ba niya pagkaman? Ana siya. O, dali, pastor, isurita ka. O, dali, mga baboy, pastor. O, 150 na nakabuk, pastor. O, dali, pastor. Naadali mga kabaw, pastor. O, 40 na nakabuk, pastor. Grabe panalangin sa Ginoo. O, pastor, dali. O, naadali kabayo, pastor. 25 nakabuk, pastor. Pang-away pa ng uban, pastor. O, dali, pastor. Dali, pastor. Naano po kayo mga manok, pastor? 500 na nakabuk, pastor. Ato sa balay, pastor. Pag abot sa balay, anak po rin, pastor, oh, dagan po lang kagiring. O, lagi, pastor, naghan po lagi, pastor. Pwede ka magdala, anak, pastor? Pwede dalawa naman nato na, pastor. Grabe. Right attitude, you must have a right attitude. Samtang wala pa ka, sige kag duol sa Ginoo, pero naanak ka, di nakaduol sa Ginoo. Excuse me. Sa pagduuli mo sa Ginoo, dapat you must have a right attitude. Naaman ka or wala, duol sa Ginoo. Duol sa Ginoo igsoon. You must have that right attitude. Dili pwede nga mag-una-una lang ka sa magagalingon ba? Remember, topic nato kaniya to behind the scene. Remember ang mga taong nakapaluyo nimo. Sa dihang na dato na ka, kalimtan lang nimo imong ginikanan. Mamoy nag-amuman nimo, pinaana din ka. Maoy, wa man ko mo gipadakog tarong. Wa ka gipadakog tarong, wa kay ilong. Sometimes we neglect. Tanawan ni tawhanan ni he is to focus on himself. And I'll sit back and say to myself, you need other people. As you need other people, much important, you need God. Sige ka focus in kalibutan na. How about life after death? How about in eternity? Can you survive? Kapatid, you need to value your soul. The third one, sa to first gani, you must have. Second, the third one, you must have the right assumption. Tama imong bana imong hunahuna dapat ba? Ingon pa diri sa Luke chapter 12 verse 20 to 21. But God said to him, you fool, you will die this very night. Then who will get everything you work for? Samtang nagplano kag dako kay para sa imong kaugmaon, gingna na ka, oy, mamatay na magkakaroon kami una. Moto ingon ako ba? At the age of 60, ingon anin ako 59, matay naman. What will happen? You must have the right assumption. Huna-huna ba? Yes, a person is a fool to store up earthly wealth, but not have or reach a relationship with God. Ang pinakatama ang assumption nimo. Always unana ang Ginoo. This man, his assumption that he would enjoy his wealth. This man that
His assumption that he would enjoy ang iyang preparation. But he don't know that that would be his last day on earth. Assumption nga, ang right assumption, moabot ang panahon sa kamatayon, wa gyud kay madala. Bisag unsa ka kagwapo kwintas, gipadala man siguro sa imuha. Kutkuton naghapon nagkaluton ug kuhaon. Kung dili man, ulod naghapon makapahimong tahan-tahan. Gwapo siguro kag balay. Pero abot sa kamatayon, di man mo na madala. Kung ang imong balay nining kalibutan na, niabot og isa ka hektarya, pag abot sa imong kamatayon, dako paning simbahan na. Amot unsa ka dako? Nakita man kog balay nga dako. Sa Chinese cemetery, naay balay dito nga dako ba? Pero ang pinakadako nila ingon ani ra gyud. Pero I believe kung katong balay nila dito sa cemetery ingon ani kadako, ang ilahang balay dito hektarya. Mo gamay. Kung ang imong kwarto sa una, isa ka simbahan, 500 square meter, kwarto lang na. Pag-abot sa imong kamatayon, lungon ra na. Always remember, you must have the right assumption. Your soul is much more important than the earthly materials. Always remember, you can lose your soul by waiting. So dapat yung una-una, samtang naapay panahon, mangalakad ko sa Ginoo. Samtang naapay panahon, I would use my time to glorify the Lord. Because time comes. Mawala ko nining kalibutan na, wa ko'y mabitbit ni bisan isa. Na ay muhilak nimo sa dihang ilubong ka. Pero it will last only for 10 years. Pinakadugan na ang uban, 3 months ang kani ilisa na. Always remember, walay perminti nining kalibutan na, pero sa presensya sa Ginoo, you have a forever. Now, another. And most of us, wala kayo na to gina-realize, gina-internalize, na ang atong kinabuhi is just one breath away. One heartbeat away. Di lang mo function na imuhang heart. Karon kung ma-inlove ka, kusog pa maging function, in love man. Pero pag di na mo function, nothing. It's just an accident away. One accident away. You may lose your life. You must have that assumption na pwede mawala sa imuha ang tanan. Ilabi na pag ang Ginoo wala sa imuha. The most valuable right now is your soul. Kumusta man ang imong kalak? Are you serving the Lord? Pastor, di man may magkaatog simbahan, maugay na natay online. Grabe naman, dagat pa ka excuses. Na first service, second service, third service, nakapag online. Pastor, wala man gud milod, pero maka-email man lagi. Maka-Facebook, maka-YouTube pa. Maka-TikTok pa gani. Pero pulong sa Ginoo ay time. You must have the right assumption. You must have. You know what, we are always complaining that our days are few. Ang gamay ra kita kinabuhi ni kalibutan. Sige ra ta complain ba? Pero wala ta kabalo hangtod kanos ara tataman. Here. Why do you save money? Ano sige makag-ipon? I am not saying mali ang mag-ipon. But I am saying, why do you always save money? For you to retire? For you to buy expensive car and toys? To be secure? You know what? This day, the challenge of God is this. Think beyond earthbound goals. Think about heaven and hell. Think about eternity.
Don't always think about your life now. Ang imong ginabuhat karon, ikaw ra gihapoy mo dawat ana sa resulta ni ana maabot ang panahon. Serve God well. Don't be a fool and lose your immortal soul. Respond to God's eternal. Respond sa tawag sa Ginoo. Respond sa sugo sa Ginoo. Respond. Can we close our eyes for a moment? You know what, this day, it might be, maingon ka, Pastor, how can I be sure that my soul will go to heaven? Just simple. God loves you so much. And He offers sa imuha a gift. Tungod sa iyang grasya, luwason ka niya. All you need to do is to accept, admit. Yes, you must have the right assumption, right attitude. You must have the right ambition. But pinakagwapo nimo ambition karon, Lord, mapaduol ko diha sa imo. It might be wa pa nimo nadawat ang Ginoo. I challenge you today. Accept the Lord Jesus Christ in your life. For your soul to be saved, you need to accept Jesus. Pray after me. Father in heaven, thank you for dying on the cross for my sins. I admit that I am a sinner and I need a Savior. I believe, O Lord, that you died on the cross. And after 3 days, you rose again. I accept you in my life to become my King, my Lord, my Savior. List my name in the book of life. Thank you, O God. And it might be ikaw na karon nga nibati ka kaluya sa pagpangalagad sa Ginoo, nibati ka ka-discourage and you want right now nga mas mapaduol pa ka diha sa Ginoo. I want you to raise your hand. While naglingkod lang ka, I want you, Lord. It's me. You must have the right attitude. Ang kuna nga, Lord, I need you, O God. For without you, wala ko mahimo. Even though I will raise my hand, I'm not perfect na mga panahon nga mabati ko kaluya. And pray to the Lord right now and ask the Lord, Lord, help me. Na ay mga panahon, O Lord, na maluya ko. Na ay mga panahon, O Lord, na focus na ko sa ako ang goal nining kalibutan na. Na-focus ako nga makagraduate, na-focus ako Ginoo nga makatrabaho, and I'm focusing Ginoo sa ako ang business, but nagkaroon, wala na ko'y time diha kanimo, O God. Forgive me, O Lord. And I pray that, Lord, give me a heart nga mas mapaduol pa diha kanimo. Thank you, O God. Thank you, Jesus. Amen and amen. Palakpak sa buhay na Diyos.